the sky shall unfold, preparing his entrance. The stars shall applaud him with thunders of praise. The sweet light in his eyes shall enhance those awaiting, and we shall behold him then face to face. Oh, we shall behold him. Yes, we shall behold him face to face in all of his glory. Oh, we shall behold him. Yes, we shall behold him face to face. Our Savior and Lord. The angel shall sound the shout of his coming, and the sleeping shall rise from their slumbering place, and those who remain we shall be changed in a moment, and we shall behold him then face to face. We shall
Mayong gabi kaninyo tanan mga kaigsunan sa masab sa ato ang mga kahigalaan. Nagpasalamat sa ato ang Ginoo, especially karong gabi na niining kahigayunan, rare opportunity nga kita makapanag-uban sa ato ang padayon, sa ato ang pagtuon dinhi, paghisgot mahitungod sa pulong sa Ginoo og kining simanaha ang uluhan ang tema no sa ato ang pagtuon mao ang second coming, response and performance. O kada gabi mga kaigsuonan sumala sa inyong maobserbahan diha og inyohang na sundan diha nga kada gabi na atay lahi-lahi nga mga topics. Atong first night ato ang gihisgutang ang mahitungod sa threefold announcement nga makita naton diha sa Revelation chapter 22 verses 7, 12 and 20 respectively. Og kato tudlo sa atoa that the second coming of Jesus Christ is announced as makita natin to dito nga it is announced as a blessing, announced as a reward, and also announced as a warning. And because of it, natun-an nato dito og nasabtan nato nga ang second coming ni Jesus Christ mo encourage sa atoa, no? Kini mag-encourage sa atoa nga kita salikway sa ato mga maghinulsulta og dawaton nato ang gi-offer nga kaluwasan sa ato ang Dios diha kang Jesus Christ. Og ang ato ang second night ato asab nga naisgutan dito katong implication no nga na ay arguments no between sa iyaha sa mga mayubiton og sa iyaha sa Bible mahitungod sa pagkatinud-anon sa gitawag nga second coming ni Jesus Christ. Og ato nakit-an dito nga katong gitawag gani nga pagyubit magadala mosangpot kadto o kung mosangpot to siya sa gitawag nga pagbuhat sa mga buhat sa kailigbon sa paglapas diha sa Ginoo. Pero katong pagtuo diha sa pagkatinud-anon sa second coming ni Jesus Christ kato mag-encourage sa atoa, dili mag-threaten kundi mag-encourage that we have to live the kind of life like that of Jesus Christ, sama sa kinabuhi ni Jesus Christ, that we are encouraged actually, strengthened and being appealed to live holy and godly lives. Why? Because Jesus Christ will surely come again. So mato ang second topic nato, ang ikatulo nga topic kagabi last night na hisgutan naton ang mahitungod sa delay sa second coming ni Jesus Christ. Og ato ang nahisgutan og nasabtan nga kung naa may delay, it's not actually because God is not interested in coming, because He is too distant from us, He is uninterested and He is unconcerned, no? Kundi ato ang nasabtan gabi nga ngano man nga naay delay, it is actually not for His sake but it is for our sakes, no? Ang rason ni ana tungod kay nahigugma siya og naluoy siya, gusto niya nga maghinulsol ta, magtalikod ta sa unya, gusto sab niya nga maandam ta sa second coming ni Jesus Christ. Mauna nga naghatag kayo siya og taas nga panahon. Giingon diha sa 2 Peter chapter 3 nga our God actually is long suffering to usward, nga di siya gusto nga mawa ta, no? Nga malaglag ta diha sa atong mga sala, kundi nga gusto niya nga maluwas kita diha kang Jesus Christ. That's why pag abot sa verse 10 naa kitay confirmation, affirmation nga indeed Jesus Christ will come. Og pag abot sa verse 11 mauna diha ang implication, no? Implication na diha nga nakit-an nato na diha nga indeed Jesus Christ is come and we are encouraged to live holy and godly lives. Og nasabtan naton kagabi nga there is this tension between the nearness and not so the near and not so near coming of Jesus Christ, the delay and no delay when it comes to the coming of Jesus Christ. Og naasab og mga Bible scholars nga nagtuo nga naa na siya kay establish na kuno dinhi ang kingdom of grace, o kanang kingdom of grace ilaha kana nga nasabtan nga parihasab kana
sa kingdom of glory. Pero ato ang natun-an din kagabi nga duha di ay ka kingdoms, no? Ang i-establish ato ang Ginoo, ang mauna ang kingdom of grace nga niabot na sa first coming ni Jesus Christ, ug ang kingdom of glory mao pa nang atong gipaabot. No, og ato ang nakit-an nga because God is long suffering, because He is patient, He is large when it comes to anger. Nakit-an nato nga gusto jud niya nga makahinulsol ta, magtalikod ta sa sala ug makadawat ang kaluwasan diha kang Jesus Christ. Mauna nga naay delays. So ang iyahang second coming murag naay connection sa ato ang response o sa ato ang performance nga kinahanglan gihuwat niya, siya naghulat sa ato ang paghinulsol, pagtalikod sa sala ug iyaha sab nga gipaabot sa ato nga mobuhat jud kita og iyahang muhimo jud kita og iyahang buhat nga matapos kining ato ang pagwali sa maayong balita sa kaluwasan sa tanang kapungsuran unya si Jesus Christ mobalik pag-usab. So ato ang nasabtan kana kagabi that if ever there is a delay, it's not just for the sake of delaying the coming of Jesus Christ, but nakita naton it's all because of His patience, of His being long-suffering. It is all because of His great love and mercy to each one of us. So dili nga kita nag-agad sa iya kundi siya di ay mao ang naghulat sa ato no? So mao nay rason ngano nga naay delay og nagpasalamat ta nga tungod kay naay delay makaandam ta through the help and power of the Holy Spirit, makaandam ta para sa second coming ni Jesus Christ. Og karong gabi na naatay pinasahi nga topic og mao kini ang mahitungod sa preparation og mao ni ang part 1 sa ato ang two parts, no, sa ato ang pagtuon mahitungod sa preparation for the second coming of Jesus Christ. Kay kumihisgot ta mahitungod sa second coming ni Jesus Christ, dili pwede mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga di nato mahisgutan kung unsaon naton nga maka-prepare ta para sa second coming ni Jesus Christ. And we can also realize this evening sa ato ang study that this is actually what the concern of Jesus Christ is when He talks and explains to His disciples about the nearness of His coming. Kay kung tanawon naton kana diha sa Matthew chapter 24:36 to 44, and then ngadto sa tibuo kapitulo sa Matthew chapter 25, makita nato nga si Jesus Christ actually was talking about preparation. How should we prepare for the second coming of Jesus Christ? Diha sa Matthew chapter 24 makita nato diha ato ang maobserbahan diha nga kanang chapter 24 of Matthew kana dili tanan naghisgot og signs of the coming of Jesus Christ. Rather, no, ang mga half raana naghisgot og signs of the coming of Jesus Christ, and another half, no, naghisgot na, nag-start na siya paghisgot og preparation hangtod ngadto sa tibuo kapitulo sa Matthew chapter 25. So daghan siya nga gi-google nga time, no? Daghan siya nga gihatag nga time ngadto sa preparation part para sa second coming ni Jesus Christ kaysa sa signs sa iyahang haduol nga pagbalik. So ato aning hisgutan mga kisunan ang preparation og kini first part, no, sa duha ka part sa ato ang paghisgot niini nga topic, preparation for the second coming of Jesus Christ. Og mauning ako giingon ganiha that the concern of Jesus Christ when He talked about His second coming, especially about the signs of the end of the world, because according to Him, kung tanawon naton diha ang Matthew chapter 24, ang beginning verses, opening verses diha, makita naton that Jesus Christ actually, no, explained to His disciples that His second coming and also end of the age or end of the world are synonymous, no? So kung maingon ka end of the age, it is being put by Him as synonymous to His second coming. Og ang concern din ni Jesus Christ walain kundi ang gitawag nato nga preparation. Kay kung atong tan-awon ang Matthew chapter 24 verses 1 to 35, kana naghisgot og signs of His coming ngadto sa langit, dinhi sa yuta, dinhi naay mga natural events nga magkahalanabo diha sa langit, unya dinhi sa duta na ay mga natural calamities kaang pariha sa wars, rumors of wars na ay famine, pestilence, daghan kaayo, no, earthquakes, o
sa verse 14, for example, preaching of the gospel to the whole world. So makita nato kana naghisgot kana tanan og signs of the nearness of the coming of Jesus Christ. Mauna ang sa verses 1 to 35, pero kung tan-awon naton ang another half from verse 36 down to verse 40 plus, makita nato diha nga si Matthew naghisgot na diha si Jesus Christ, gipresent niya nga si Jesus Christ nagsugod na siya og hisgot mahitungod sa iyahang kabalaka, og iyahang kabalaka hangtod ngadto sa the whole chapter of Matthew 25 mauna ang mahitungod sa preparation for His coming. Kay bisan tinuod nga memorize kaayo nato kining chronology of last day events, no? Ang mga hitabo sa ulihing mga panahon na sa ulo nato ni siya, na memorize nato kini siya, pero kung wa ta nakabuhat, nakahimo og ato ang personal preparation for Jesus Christ, wa jud day mahimo, sayang. So kay Jesus Christ, whether it's true, no, nga maayo sab nga makahibalutan ni ini nga mga hitabua nga magkahanabo dinhi aron ma-inform ta that indeed His coming is near. Pero na ay mas importante og kana according to Jesus Christ kung atong tan-awon ang Matthew 24:36 down to the whole chapter of Matthew chapter 25, mao kana ang mahitungod sa preparation for His coming. Og ato ang makit-an dinhi, no, nga mao ni ang maingon nato nga summary, no, sa kun unsay giingon niya diha sa Matthew chapter 24:36 to 44. Mahitungod kini sa emphasis ni Jesus Christ nga kung ngano man niya nakaingon ta nga emphasis jud ni Jesus Christ dinhi nga we would be ready or prepared for His soon coming. Kay kun ato ang tan-awon ang verse 36, giplaster jud ni Jesus Christ nga nag-ingon siya nga walay nakahibalo mahitungod sa iyang pag-anhi liwat. Og sa verses 37 to 39, kato nga panahon sa iyang pagbalik sama to sa panahon ni Noah. Og sa verse 40, makita naton nga naay duha nga naa sa tamnanan, ang usa pagakuha, ang usa ibilin diha. Ang sa 41 duha ka mga babayi nga nagaling, ang usa pagakuhaon, ang usa igabilin diha, no? Og sa verse 42 makita nato nga gi-emphasize ni Jesus Christ time and again dinhi, nag-ingon siya, watch therefore because no one knows when Jesus Christ will come, no? Magbantay ta kay wa joy nakamao nakahibalo kung kano sa siya mobalik pag-usab. Sa verse 43, makita naton diha nga there is this good householder watches for the coming of the thief. Maunang ato ang ang ato ang pamaagi, no, sa pagbantay sa pagbalik ni Jesus Christ, sama sab nga kita nagbantay sa kawatan kay wa ta kamao kung kanus mo atake ang kawatan. Sa verse 44 makita naton diha gi-emphasize ni Jesus Christ, therefore be also ready because no one knows when Jesus Christ will come. And then in verses 45 to 51 makita naton ang kining gihisgot niya mahitungod sa the faithful wise servant and the wicked servant. So mao ni ang summary sa nabilin sa Matthew chapter 24, og dinhi gi-emphasize ni Jesus Christ kung unsa jud ang mas bugat sa iyaha, no, og kini mao ang iyang kabalaka nga makaandam jud ta, makaprepare ta para sa iyang second coming. Og unsaon ba naton nga mag-prepare ta mga kaigsuonan? Daghan diha nga kung paminawan naton sila, makaingon ta nga they are actually adopting dangerous forms of waiting, no? Just recently, tungod sa crisis, no, pandemic nga natabo karon, no, sa tungod sa COVID-19, na ay mga kaigsuonan kita nga nag-ingon nga moadto na daw sila sa bukid kay di sila magpa-vaccine. Unya naasab kitay mga kaigsuonan nga kay moadto na sila sa bukid, ila nang i-give up ang ilang mga trabaho o ang ilahang sweldo di na nila dawaton kay moadto na lagi sila didto sa bukid. Og nag-ingon sila, pastor, didto na lang may magulat kang Jesus Christ. Kay nagtuo sila nga 10 years from 2021, so that's 2031, moabot na daw si Jesus Christ. So mabalik na daw si Jesus Christ, second coming na ni Jesus Christ. So dito na lang sila mag country or simple living na lang sila dito, or mountain living na lang sila dito. So some of us actually are adopting dangerous forms of waiting for the coming of Jesus Christ. Ang uban, aron nga makaandam daw sila sa second coming ni Jesus Christ, di na nila pa eskwelahon ila mga anak.
Ang iban gani hindi na magpanganak, di na sila gusto nga mahasol pa sa pagpanganak kay gusto na nila mag-focus kay moabot na daw si Jesus Christ. Ang uban nag-adapt sila og bag-o nga mga lifestyle, nagsuksok og maingon naton nga weird kaayo nga mga biste, og ang iban nagbuhat sab sila og mga buhat nga ingon pa nila mao kini ang buhat nga buhaton nato aron nga mapakita nato nga we are actually living holy lives, nga nagpakita ta nagkinabuhi ta og balaang kinabuhi. So others actually are adopting dangerous forms of waiting. Pero tan-awon naton kining Matthew chapter 25 unsa man ang giingon ni Jesus Christ mahitungod sa gitawag nga preparation for His soon coming, for His second coming. Kung atong tan-awon ang parables dinhi sa Matthew chapter 25 na atay tulo ka mga parables diha og kini naghisgot mahitungod sa preparation for the second coming of Jesus Christ, no? Maog jud ni ang iyahang concern mga kaigsuonan kini mga parables o kun sambingay, no? Sambingay og diha sa verses 1 to 13 mao ni ang sambingay mahitungod sa napulo ka mga dalagang birhen og diha sa verses 14 to 30 ang parable of the talents or sambingay sa mga talanton o and then diha no sa verses 31 to 46 mao ni ang sambingay mahitungod sa mga karnero o mga kanding. I know nga familiar kamo ni ini, daghan na kamo nadunggan nga mga sermons ni ini. But this evening na ako'y nadiskubrihan din mga kaigsuonan nga gusto na ko i-share sa inyo mahitungod ni ini. Unsa may lessons no nga ato makit-an diha mahitungod sa sambingay sa napulo kadalaga nga mga birhen no. Di naton pagkalipatan no nga kining istoryaha dinhi maingon nato nga kini actually nag-emphasize og church setting. Kay kung atong tanawon ang Matthew chapter 24 nakalimot kog emphasize ganiha ang Matthew chapter 24 nagsulti kini sa tua og signs of Christ's coming out there in the world no. Pero kining Matthew chapter 25 kini naghisgot kini siya of the condition of the church inside. So ang Matthew 24 outside pero kining Matthew 25 inside. Outside didto sa kalibutan kung unsay magkalanabo didto no kung unsay mahitabo didto o kining Matthew chapter 25 kung unsay mahitabo dinhi sa sulod sa church no so ang kining tatlo ka mga sambingay dinhi sa Matthew 25 naani sila sa contexts of simbahan no katong mga nagprepare jud sa second coming ni Jesus Christ o kining ari dinhi sa niya dinhi sa parable or sambingay sa napulo ka dalaga nga mga birhen. Ang una dinhi nga maobserbahan nato no nga kini mag-remind jud sa kada isa sa ato that when it comes to preparation, last minute borrowing or preparation won't work. No, when it comes to preparing for the second coming of Jesus Christ, dili jud dili mugana no kun ang ato ang preparation gibuhat nato sa last minute no. O kung ang hulamta sa last minute no dili jud mo gana kana makita naton diha sa verses 7 and 12 no nakita nato nga nagpirat sila natulugan sila ang 10 virgins tanan sila natulugan kay naghulat sila naa may delay pag-abot sa pamanunon no so natulugan sila pero sa tungang gabi lagi naanay nagsinggit diha nga naa na ang pamanunon unya magmata mo unya magsugata mo sa iyaha karon kay duluman no kay tungang gabi so gisindihan nila no ang ilahang suga ilang lamparahan nga gidah pero makita naton diha sa opening verses no sa mga verses 3 and 4 nga ang kinalahi sa niining duhang grupuha sa 10 virgins kanang 5 foolish o 5 wise makita naton nga katong 5 foolish virgins nagdala sa ilang lamparahan pero wala sila'y oil pero kung tan-awon naton dinhi ang katong wise virgins no makita naton nga nagdala sila sa ilahang lamparahan og naa sila'y extra oil og pagmata nila sa tungang gabi ilahang gisindihan ang ilahang lamparahan nagakapawong man. So nangayo sila tabang ngadto sa mga wise virgins. Ingon sa mga foolish virgins ngadto sa wise virgins pwede nga tagaan nyo kami og oil.
Ingon sa wise virgin, siguro di na nimo igo sa mua. So kung ihatag pa namon is inyo ha, o mogamit sab kami, di nimo igo. So mas maayo siguro nga magbakal sa mo gawas mo, mabakal mo didto. Karon, mas maayo karon nga panahon na kay na ay 7-Eleven 24/7 bukas sila, pero sa ilahang panahon sa una unsa kay ilang sitwasyon, no? Wala siguro tiyanggi nga bukas diha. So nanggawas sila, pero sa time nga wa sila kay tuwa sila sa gawas, nangita kung asa sila makapalit og lana, niabot man ang pamanunon. Unya nagsulod sila sa kumbira sa kasal, gisarado ang pultahan. Og niabot sila, pag-abot nila, naghangyo sila nga makasulod, pero giingnan sila nga wa sila mailhi sa pamanunon. So walay last minute nga borrowing nga preparation nga makaingon ta nga kini mo silbi when it comes to preparing for the coming of Jesus Christ. Og dinhi sa verses 3 and 4 makita naton diha mao ni kung giingon ganiha ang pagkaimportante sa gitawag nga oil nga di pwede nga wa jud oil, no? Kinahanglanon jud kining oil, the indispensability of the oil, no? Nga ang oil dinhi, ang lana dinhi, this is something that we cannot live without as we prepare for the coming of Jesus Christ. O kung atong tanawon ang Christ Object Lesson pages sa 406 to 407, ang explanation diha ni Ellen White nga ang lamp dinhi, ang lamparahan represents the Word of God and the oil symbolizes the Holy Spirit. O ang explanation diha ni Ellen White, the moment we read the Word of God, no, through the influence of the Holy Spirit, kining ato ang pagtuon, pagbasa diha sa pung sa Ginoo, kini unta musangpot ngadto sa usa ka close relationship diha kang Jesus Christ. Kaysa atong pagbasa diha masabtan nato ang plano sa ato ang Dios, unya mailhan naton siya, og sa time nga mailhan naton siya mag-start ta og trust diha kaniya. Kay kun wa ta nakaila sa kun ang usa nga wa naton mailhi, di man ta makatrust ana. So kinahanglanon jud nga mailhan naton ang Dios og mailhan naton siya pinaagi sa iyang pulong, no? Og sa diha nga kita mo basa og pulong sa Dios, mo study niini through the influence of the Holy Spirit, mailhan naton ang Dios, mag-develop kini og trusting relationship diha sa iya ha, between sa atoa na ay ma-develop nga trusting relationship. Unya sa ulahi, no, kining trusting relationship lagi mauni ang mag-transform sa ato ang mga kinabuhi. Ngang atong kinabuhi mahisama sa diha sa kung unsa ang pamatasan sa Dios, kung unsa ang pamatasan ni Jesus Christ. So mauni ang mahitabo diha nga the moment we read the Word of God, no, basahon naton kining pulong through the influence of the Holy Spirit, no, giamat-amat ananay nga gi-purify kita sa ato ang mga kinabuhi kay mag-close relationship. Di man pwede nga nag-close ka diha sa iya sa imong relationship, unya nagpabilin ka nga dautan sa imong mga paginawi sa imong kinabuhi, dili pwede ka na kinahanglan jud nga ma-change ka og mahitabo ka na pinaagi sa Holy Spirit. Og kun atong tan-awon, no, tan-awan ninyo kini mga kaigsuonan, mga kaigalaan. Kung ang Holy Spirit gani, no, moabot diha sa mga tinawo sa Dios na ay dili sila magpabilin nga maura, no, kundi na ay dakong pag-usab nga mahitabo, no. A big change actually is going to take place. Unsa nahinumduman ninyo kining istorya diha sa Acts chapter 2 verses 42 to 47. Kini mahitungod ni siya sa Pentecostal power nga gibubo sa ilaha diha ang gitawag nga ang Holy Spirit. Acts chapter 2. Unya unsay nahitabo kung tan-awon naton ang verse 46, ang first phrase diha, because the Holy Spirit was poured upon them, they continued daily with one accord. In other words, they became humble. And because of this humility, they were what? United with each other. No, there is this unity among them because everyone actually does not compete with each other, but they were what? They were humble. Walay power struggle. No, nagpaubos ang kada usa sa kada usa. So walay power struggle, na ay unity ug na ay peace. Walay gubot. Kung tanaw nato ng ang third phrase diya sa verse 46 sa gihapon diya sa Acts chapter 2, and not only that they continue daily with one accord, they also what? Eat their meat with gladness. They became what?
joyful. They were joyful. So naa sila'y kalipay. O kung tanawon naton diha sa 47, first phrase, nag-ingon diha, not only that they were humble, they were united with each other, and there is peace. Not only that they became joyful, we can also see that they were thankful, why they would always praise God for His great mercies and grace to them. So mauni ang nahitabo the moment that the Holy Spirit, no, in His Pentecostal power was experienced by everyone. No, sa panahon niya, na-experiensyahan ang presensya sa Holy Spirit sa mga tinawa sa Dios. Nangag-usab sila, no? Wala sila nagpabilin as they were, but they were radically changed. They became what? Humble, in other words, because there is no longer power struggle among them. They no longer compete with each other. No one actually exalts himself above the others. Walay gitawag nga pride, but they were humble because of it. There is peace, there is unity among them. They also became joyful and they also were thankful. So mao ni ang result sa presence sa Holy Spirit sa ilang kinabuhi. Mausab niya ang ato makit-an dinhi. Sa Ephesians chapter 5, 18 to 19, ingon lagi diha ni Paul, be filled with the Spirit. Kana actually command. Na ako separate sermon ana nga gitan-aw jud nako ang kada words o phrases o sentences na diha. Pero wa tay time nga magtuon ni ana dinhi. Pero kung tan-aw naton diha sa Ephesians 5, 18 to 19, na ay command nga we really need to be filled with the Spirit. And once we are filled with the Spirit, unsay result ana, kung moderitso ta ngadto sa verse 19, ato makit-an diha that the brethren in the church actually, the moment that they were being filled with the Spirit, they started to speak in psalms and hymns. They would sing songs nga giconsider nga spiritual songs, and they would make melody in their hearts unto the Lord. In other words, they became joyful. Nagmalipayon sila. Og moderitso ta diha sa verse 20 ato asab makit-an that they also what? Gave thanks always, which means they became thankful. Og moderitso ta diha sa verse 21, they also submitted themselves one to another in the fear of the Lord. Og kini nagpasabot that they became humble. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, siguro dili kini by chance or accidental nga maoning nahitabo. Parihas jud. No, kung unsay nahitabo diha sa Acts chapter 2, 42 to 47, when the people of God actually were imbued, no, by the Holy Spirit's power, mausab ni ang nahitabo diha sa Ephesians 5:18 to 19, 18 to 21, when the people of God were filled with the Spirit, they actually were changed, no, to embrace these new characteristics. Bag-o kaayo, no? Bag-o nga mga kinaiya, no? They what? They became joyful, they became thankful, they became humble, and there is what? There is peace among them, there is unity among them. Nindot kaayo mga kaigsuonan when the Holy Spirit actually changes us into Christ-likeness. Ug mausab ni mga kaigsuonan ang ato makit-an diha sa early writings page 56 diha. Dinhi actually gi-explain ni Ellen G. White nga naa siya vision mahitungod sa after sa 1844 event nga si Jesus Christ actually naay movement, no, gikan sa holy place pa ngadto sa most holy place sa sanctuary sa langit. So gitagaan siya vision diha mga kaigsuonan o gi-record kini diha sa early writings page 56. Tan-awan ninyo nga pareha jud ang iyang pagkaplastar niini didto sa ato ang gibasa sa Acts chapter 2 ug sa Ephesians. Ingon dinhi, no? Those who rose up with Jesus would send up their faith to Him in the holiest and pray, my Father, give us Thy Spirit. Kung ato ang tanawon na, kung mo backread ta ni ana, no, diha sa page 56, makita nato nga si Ellen White actually nakakita og duha ka grupo sa mga tao. Ang usa ka grupo actually kining mga grupo sa tao nga nagpaubos ilang mga kaugalingon diha sa Dios og sila interesado gayud nga mosunod sa Dios, og ang isa ka grupo, no, wala sila pagpaubos ilang kaugalingon diha sa Dios, unya wa sab sila interest, no, nga mosunod diha sa Dios. So duha ka grupo, tan-awan na ninyo diha mga kaigsuonan. So unsa ingon diha, those who rose up with Jesus would send up their faith to Him in the holiest and pray, my Father, give us the Spirit. Then Jesus would breathe upon them the Holy Ghost. In that breath was light,
power, and much love, joy, and peace. Hinumdumi ka na mga kaigsuonan. Ako aka nag-highlight sa color nga red. No? So dinhi, kining usa ka grupo, nangayo sila og gift of the Spirit. And when they asked the gift of the Spirit, ingon pa dinhi, Jesus Christ actually breathed to them or upon them the Holy Spirit. And what do you think happened mga kaigsuonan sa time nga unsa man na sa inyo ha, giginhawa ni Jesus Christ diha sa ilaha ang Holy Spirit, unsay nahitabo? Ingon pa dinhi, in that breath was what? Was light, power, much love, joy, and peace. Tanawon ninyo kana mga kaigsuonan. Adto ta dito sa laing grupo. Unsa sab ang nahitabo sila ha? I turned to look at the company who were still bowed before the throne. They didn't know that Jesus had left it. So naagapon sila sa throne, pero gibiyaan na sila ni Jesus Christ. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. Mao ni ang kaladlukan jud, no? Makapatindog jud ni og ato ang mga balahibo, because here we can see that this group of people actually was already deceived by Satan, no? Nalimbungan na sila ni Satan kay abi nila sila nag-worship diha sa Dios og ilaha giisip nga ang Dios mao sa gihapon ang ilahang gipangayuan sa kun unsa ang ila giampo diha sa Dios. Unya si Satan na di ay ang nagpakita nga murag nagbuhat na sa buhat sa Dios. Si Satan na unya unsay nahitabo? I turned basahon taon mabakred taon gamay no. I turned to look at the company who were still bowed before the throne, and they did not know that Jesus had left it. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them look up to the throne and pray, Father, give us thy Spirit. Satan would then breathe upon them an unholy influence. In it, there was what? Light and much power, but no sweet love, joy, and peace. Satan's object was to keep them deceived and to draw back and deceive God's children. Grabe kaayo mga kaigsunan, no? Mga kaigalaan. Dito sa usa ka grupo, Jesus actually, when this group of people asked for the gift of the Holy Spirit, Jesus actually was the one who breathed to His people the gift of the Holy Spirit, and there was light, power, love, joy, and peace. Dinhi sa pikas nga grupo, no? Makita nato nga kining grupo sab nangayo sab og gift of the Holy Spirit, pero wa na diha si Jesus Christ nga mohatag sa ilaha sa gift of the Spirit, kundili si Satan. So si Satan sab nagginhawa sa ilaha, pero this time ang giginhawa sa ilaha unholy influence. No? O kining unholy influence, in it, there was what? Light, much power, but no sweet love, no sweet peace, no joy. Nakita ninyo kana mga kaigsuonan? There is light and power, but no love, joy, and peace. Kuwang. Daghan ra ba ta mga kaigsuonan karon nga motudlo og nituo nga wa nay Holy Spirit? Ang problema ni ana mga kaigsuonan kay kung di sila motuo nga wa na yung Holy Spirit, magpangayo gani sila no sa gift of the Holy Spirit, kinsa man motubag sa ilahang pagampo. Ang lisod ni ana, kung si Satan ang motubag sa ilang pagampo og iginhawa sa ilaha ang unholy influence, wa sila kamao nga gideceive, gilimbungan na di ay sila. Abi nila, okay, kay na ay light and power. Pero mahibulong sila nga they no longer have love, joy, and peace in their hearts. Tanawa ra ba na nga to ang mga kaigsuonan nga motudlo ni ana mga kaigsuonan? Kay ang ilahang sinultihan ni ana, critical kaayo. Ang ilahang ginahuna sa church, kanang mga butang nga against kaayo sa church. Unya wa na sila respeto sa leadership sa church. No? Ngano man mga kaigsuonan? Because Satan actually was the one who breathed upon them an unholy influence.
Satan deceived them. They were given light, no? In other words, naa sila'y intelligence. Kay maayo man sila mo rason. Maayo man sila mag-reason out. Maayo sila ma-explain. They also have power. No? Makabuhat sila sa gusto nila buhaton. Unfortunately, wala na'y gugma sila ha. Wala na'y kalipay. O tungod kay di man sila magpaubos sa ilang mga kaugalingon, bisan pa diha sa leadership sa church, they also do not have peace. Wala sila'y kalinong, wala sila'y kalinaw. So nasabtan na ito mga kaigsunan kung unsa ka-importante kining Holy Spirit. No? It is only through the Holy Spirit that we can be drawn closer to Jesus Christ each day. And it is only through the Holy Spirit as well that we can be transformed into Christ-likeness. So kinahanglanon jud nato ang Holy Spirit kumuingon ta preparation for the second coming of Jesus Christ. Because without the Holy Spirit, we can never be transformed into Christ-likeness. And once untransformed into Christ-likeness, mga kaigsuona, mga kagilaan, we will never be worthy of heaven. Dili ta mangintakos sa langit. So mauna ang mahitungod sa mga lessons ng ato ang makit-an diha sa parable or sambingay sa 10 virgins. Adto ta sa parable of the talents sa Matthew 25:14-30. Unsay mga lessons nga ato ang makit-an diha? Syempre, na usa ka tawo nga nilakaw siya sa layong lugar, layong dapit, lahi nga lugar. Unya nagbilin siya og mga talents sa iyang tulo ka mga servants. Sa usa 5, sa usa 2, sa usa 1. Nainumduman ninyo kana ang istorya diha mga kaigsunan. Og ato ang makit-an diha nga ang mga lessons mao ni una, what we have belong to God, we are only His stewards. So kung unsang anaa sa atoa, kinahanglan gayud nga sabto nato kana nga kana iyaha sa Dios. Og naa na sa atoa because we are His stewards. And as His stewards, no, at His coming, we have to give answer to Him. Mo tubag ta sa iyaha. Ikaduha, no? Kung unsay gisalig niya sa atoa, what is entrusted to us, we have to what? We have to put it to usefulness for Him. Gamito nato para sa iyahang kahimayaan. Kay ato ang nakit-an diha nga katong servant lagi nga nakadawat siya 1 talent, kay nahadlok man siya, wa siya goal, kuwang goal ang nahitabo siya, walay purpose, walay direction siya kanabuhi, nahadlok siya. So instead nga iyahang patikangon kato, no? Ang iyahang gibuhat, nagkalot lagi siya. Og pagkalot niya, nagbuhat siya buho, unya gilubong niya ang iyahang 1 talent didto. Og ang ikatulo, we will fail when we have no goal, direction, or purpose in life. Especially the kind of life that we live for Jesus Christ. Kung wa tay direction, purpose diha sa atong kinabuhi sa Dios, kang Jesus Christ, ma-failure jud ta. Ingon pa diha ni Ellen White, no? Sa Christ Object Lesson, page 331, many whom God has qualified to do excellent work accomplish very little because they attempt little. No, ngano nga gamay ra nga ato ang accomplish because we attempt little. Thousands pass through life as if they had no definite objective for which to live, no standard to reach. Such will obtain a reward proportionate to their works. So dili di ay mahitungod ni ngay ang Dios wala naghatag sa aton og daghan. Og tungod kay mubo ra ang time nga gihatag niya sa atoa. No, that's not the reason. Ngano man nga we only accomplish little or we cannot accomplish much because we only attempt little for Jesus Christ. Okay? So mauna ang sa parable of the talents. O kana nagpasabot sa ato ang mga kaigsuonan nga kung unsa gihatag sa atoa sa Ginoo, kana gamito nato para sa iya kahimayaan. No? Ang ikatulo nga sambingay nga ato makit-an diha sa Matthew chapter 25 sa verses 31-46, mao ni ang sambingay mahitungod sa karnero o mga kanding. O kini nga sambingay actually nakit-an naton diha, no, this is actually referring to God's last day judgment, no? Nga naay separation, no, between sa giconsider sa iyahang right
mao to ang mga karnero, og dinhi sa iyang left iya gibutang katong mga kanding. Og katulagi nga mga karnero nag-ingon siya, sulod mo kamo ang magpanunod sa giandam nga ginharian sa Dios sa inyo ha. Og nangutana siguro sila, ngano man nga makapanubli kami sa imong ginharian. Og nag-ingon diha si Jesus Christ, no? Nag-ingon diha ang hari, nag-ingon siya, sa time nga naa ako sa bilangguan, nagunsa mo, nagbisita mo sa ako. Giuhaw ko, gipainom nyo ko, gigutom ko, gipakaon nyo ko. Diba? So, gitabangan nila kato mga kabus. No? O ingon pa diha sa hari, no? Ingon pa ni Jesus Christ, kung gibuhat ninyo kini sa mga kabus, gibuhat ninyo sa kuha. So, makita na to na diha. So, ang unang lesson diha, this parable actually talks about our relationship to others, especially to the poor and the oppressed. Ug ang ikaduha, we are to serve the Lord by serving others. Kay unsa may giingon diha sa Desire of Ages, page 637, thus Christ on the Mount of Olives pictured to his disciples the scene of the great judgment day. And he represented his decision as turning upon one point. When the nations are gathered before him, there will be but two classes, and their eternal destiny will be determined by what they have done or have neglected to do for him in the person of the poor and the suffering. O gato ang makita diha, no, nga mausab na ang giingon diha sa Christ Object Lesson, page 415, the last message of mercy to be given to the world is a revelation of his character of love. O kinigibase sab sa John 13:35, by this all men will know that you are my disciples if you have loved one for another. So God's last day judgment actually will be turning upon one point. Unsa man ang iyahang basihan ni ana, what we have done to God in the person of the poor and those who are suffering. Have or did we love them? Gipangga ba nato sila? Gihigugma ba nato sila? Nag-alagad ba ta sa ato ang Dios pinaagi sa pag-alagad sa ilaha sa mahigugmaon nga mga pamaagi? So kung ato ang tan-awon mga kaigsunan, kining preparation nga giingon ni Jesus Christ dinhi sa verse 25, this is more on actually of a relational thing. No? Relationship nato sa Dios, relationship naton sa uban nga kinahanglan gyud nga kini ang sentro ani is love. Og relationship sab nato sa ato ang Dios when it comes sa iyahang unsa, sa iyang business nga gibilin sa ato. So kung tan-aw nato ang summary niini, how do you think can we prepare ourselves for the coming of Jesus Christ? How do you think are we to be ready for his coming? Based sa Matthew, last part sa Matthew 24 o sa Matthew chapter 25. Especially sa parables, sa tulo ka mga parables. No? We can be ready by being what? First, transformed by the Holy Spirit. No? Kinahanglan nga mausab ta pinaagi sa Holy Spirit. And through the influence of the Holy Spirit, our lives actually can become, our characters can be transformed into the character like that of Jesus Christ. No, nga magkinabuhi ta og kinabuhi sama sa iyaha ni Jesus Christ. Og naatay close relationship diya sa iyaha, which can only be made possible through the influence of the Holy Spirit in our lives. No? Dili pwede. So, lisod kaayo na nga i-refuse nato, i-ignore nato, nga di nato pag-ilhon og di ta motuo sa Holy Spirit. Kinahanglanon jud ang Holy Spirit kung mohisgo ta og preparation for the second coming of Jesus Christ. Because it is only through the Holy Spirit that we can be drawn closer to Jesus Christ and be transformed in His character. Og ang ikaduha dinhi by being what? Diligent in doing God's business. Ngano man nga kining pagbuhat nato sa ato ang mga gibuhat adlaw-adlaw, maka-prepare kini sa ato sa second coming ni Jesus Christ. Kay kung mubuhat man ta ani ang ato ang giisip man good, second coming ni Jesus Christ, second coming ni Jesus Christ, i-employ nako tanan nako nga treasures, tanan nako opportunities, tanan nako nga talents, tanan nako nga mga resources, i-employ nako kini diha sa buhat sa Dios. Why? Because Jesus Christ is soon to come. So, bangod tungod kay maunang imuhang giisip, kanunay gayod ikaw gi-prepare sa Holy Spirit, gi-prepare ni Jesus Christ para sa iyahang pagbalik pag-usab, no? Og ang ikatulo dinhi, how to be ready? By being into serving God through loving
service to others. Nga kita nag-alagad diha sa Dios, pinaagi sa may gugmaon niya pag-alagad nato ngadto sa uban. Sumangutan ako sa inyo mga kaigsuonan, mga kagilaan. Kamusta ba ta sa ato ang preparation for the second coming of Jesus Christ? Base kung sa ulado kaayo nato katong chronology of last day events og nalimtan na nato nga naa di ay mas importante pa niana nga mao ang concern ni Jesus Christ ag mao kana kung unsaon nato nga makaprepare ta para sa pag-anhi ni Jesus Christ pag-usab. So, kamusta ba ang ato ang kinabuhi? Ang ato ang kinabuhi, puno ba kini sa paghigugma ngadto sa Dios? O puno sa ba kini og paghigugma ngadto sa atong mga isig katawo? Kamusta ka ang atong kinabuhi, mga kaigsuonan? Naabay kalipay, naabay gugma, naabay painubuson, humility. And because of this humility, nga expression og ato ang gugma sa kada usa, naasab og peace. Ha? Kamusta ka ha? Ang ato ang mga pamatasan giusab na kaha kini sa Holy Spirit. Kamusta ka ha ang ato mga gibuhat sa adlaw-adlaw nga tanan? Ang Dios ba na ay part sa ato ang diligence, sa ato ang pagbuhat, sa ato ang mga buluhaton? Nga moingon ta nga buhaton ako maayo kining gi-entrust sa ako sa Ginoo kay dali na lang jud ang si Jesus Christ mobalik. Nga invest na ako ang time, ako ang opportunity, ako ang resources diha sa buhat sa Ginoo kay dali na lang siya. Hapit na siya mobalik. Kamusta kaha ang atong relationship ngadto sa uban, mga kaigsuonan? Wa batay bitterness, hatred, anger, jealousy ngadto sa ilaha? Nga instead ni ana ang Holy Spirit, no, nag-usab sa ato mga kasing-kasing nga kini nagpitik, no, o kini lahi na ang iyahang gibati, paghigugma ngadto sa uban. Kamusta ang ato ang pag-andam sa ato ang mga kaugalingon, mga kaigsuonan, mga kaigilaan para sa second coming ni Jesus Christ? Giusab na bata sa Holy Spirit? Diligent bata sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo? Og nag-alagad bata sa Dios sa may gugmaon niya pag-alagad nato ngadto sa uban? Andam na baka igsuon para sa second coming ni Jesus Christ? The sky shall unfold, preparing His entrance. The stars shall applaud Him with thunders of praise. The sweet light in His eyes shall enhance those awaiting, and we shall behold Him then face to face. Oh, we shall behold Him. Yes, we shall behold Him face
the shout of His coming, and the sleeping shall rise from their slumbering place, and those who remain we shall be changed in